everyone! Good evening! I'm back! This is Tom Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang inaabangan mo sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo nag-aabang kung sino nga ba ang magiging officially candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Ang Miss Universe Philippines ay isa sa mga pinakamalaking pageant or national pageant sa bansa ng Pilipinas. Talaga naman lahat talaga ng mga kandidatang lumalahok dito every year ay inaabangan natin, di ba? Lalo na syempre yung mga former binibining Pilipinas na talaga namang inihintay natin kung sasali nga ba sila talaga sa Miss Universe Philippines uli, di ba? At etong mga nakalipas na panahon, ang daming mga taga-binibini talaga na, alam mo yon, hindi tumitigil at nagjo-join talaga sa Miss Universe Philippines. Andiyan na si Maria Atisa Manalo, ang former binibining Pilipinas International, first runner-up, dating first runner-up sa Miss International, di ba? And then nandiyan din syempre sila, sino ba may mga nagsasalihan? Christy Magari, ayan. So, talagang nako, grabe. Sobrang ang daming natuwa nang nakita natin si Christy Magari. Tapos, nung nakaraan taon, sino pa ba? Si Chelsea Manalo, di ba? Galing din binibining Pilipinas yan. Dati siyang binibining Pilipinas Globe na ngayon ay first runner-up na sa Miss Cosmo, di ba? Kaya hindi talaga naiiwasan na abangan talaga ang mga candidates ng Miss Universe Philippines dahil sa nagbabakasakali or baka may sumaling mas bongga, ganon. At higit sa lahat, syempre, yung mananalo dito, ilalaban natin sa Miss Universe. Ayun yung totoo doon. Pero, sabing ganon, paano daw pag nagbalik kaya itong mga candidates na babanggitin natin ngayon? Manalo kaya sila? So, meron tayong tatlong kandidata na ito ay inaabangan din talaga ng lahat. Pero hindi ko alam kung magbabalik sila. Pero ako ang tatanungin ninyo at opinion ko sa kanilang pagbabalik. Pag-usapan natin yan, di ba? So, isa na nga dito sa mga inaabangan din ng lahat na kaming gano'n sana daw magbalik. Si Katrina Dimaranan. Si Katrina Dimaranan dati siyang binibining Pilipinas Tourism na hindi nakapag-compete sa international pageant. Di ba? Yun nga yung alam ko. Tapos, naging Miss USA supranational siya. Tapos, naging first runner-up siya sa supranational. Kaya naman yung bumalik siya dito sa Pilipinas para mag-compete na Miss Universe Philippines, aba, ang daming naloka. Kasi syempre, first runner-up siya sa Miss Supranational at grabe, ang ganda niya na sa kanyang pagbabalik. Pero ako tatanungin niyo, syempre mas gusto ko yung beauty niya during binibining Pilipinas. Sa totoo lang na parang para sa akin kung yung time na yun lumaban siya sa Miss Tourism, I think kakabog yan. Oo. Kesa yung mas nakita ko siya dito sa Miss Universe Philippines na parang hindi siya masyado prepared yung time na yan. Kasi nga daw, biglaan, di ba? So, hindi niya napaghandaan. Pero, nag-first runner-up siya. First runner-up ba siya sa Miss Universe Philippines? Nakalimutan ko na. Oo, first runner-up siya ni Beatrice Luigi Gomez. Di ba? So, ang nanalo si Beatrice na naging top 5 naman sa Miss Universe. Kaya, sabing gano'n, dapat daw magbalik itong si Katrina Dimaranan. Dahil pag nagbalik to, sigurado daw mananalo to. Ako depende. Depende kung maghahanda talaga siya. I think dapat kung talagang magbabalik siya, 6 months ang preparasyon niya para sa sarili niya. Yung mga kailangan niya bang hihanda sa sarili niya. Like example, pasarela. Alam natin marunong na siya magpasarela, pero
iba pa din kapag yung naghanda ka talaga tapos tinransformation mo yung sarili mo as a candidate. Kaya sabi ko, kung magbabalik siya, dapat meron talaga siyang preparasyon, at least 6 months or 3 months na ipinrepare niya yung sarili niya para sa competition na to. Di ba sila artista nga sinasabing ganun, dapat may 6 months ka or 3 months sa sarili mo. Kasi syempre, kung lalaban ka lang dahil sa tingin mo, matalino ka, may height ka, maganda ka, wala. Kailangan prepared talaga. Oo, para mas bongga. Lalo na alam natin na ngayon may mga sumasali syempre na mas younger, may mga sumasali na mga surprising na candidates na hindi mo inaasahan na bigla pala sila ang mananalo. Like example, Rabia Mateo, di ba? Bigla na ng winner. Tapos bigla ding nanalo tong si Chelsea Manalo na hindi mo inaasahan kasi nakatutok tayo doon sa mga front runner, di ba? So yung mga tipong ganon, ako para sa akin, siguro prepared talaga. Pero kung hindi siya prepared, I think kahit pa sabihin natin Katrina Di Maranan to, hindi to mananalo kung hindi niya talaga napaggandaan. So, kailangan talaga i-prepare niya ng maayos. Pero kung tatanungin mo ko, gusto ko ba siyang bumalik ngayon? Ako, para sa akin, hindi. Hindi ko siya hinihintay. Pero kung sakaling sasali siya dyan, matutuwa ako. Hindi ko siya hinihintay. And then, ayun nga, gusto kong makita kung sakaling babalik siya, ano yung bago mong i-offer? At paano ka magta-transform para makuha mo tong corona, di ba? So, paano siya nag-transform? Paano siya naghanda? Kasi syempre, kung wala naman siyang gagawin na ipapakita sa atin na mas bongga or para mas kakabugin pa niya yung eksena, di wala din, di ba? So, yun. So, yun yung abangan natin. Kung paano siya eksena, kung paano siya kakabog. But for now, maraming nag-aabang pa din sa kanya, di ba? Marami pa rin nag-aabang kay Katrina Di Maranan na mag-compete dito sa Miss Universe Philippines. But ako, let's see, di ba? At itong pangalawang kandidata, ito din, marami din nag-aabang dito kasi nga daw, sayang nung time na lumaban siya, dapat daw pinanalo. Si Steffi Rose Aberasturi. Yan. Si Steffi, di ba nag-asawa na siya? Pero kasi ang maganda kasi dito sa Miss Universe ngayon, tumatanggap sila ng married woman. Tapos, kahit na may anak ka, kahit na sabihin pa natin na medyo may edad ka na, okay pa din. So, para sa akin, pasok pa din yung beauty niya, pasok din yung age niya, at lalo na yung status niya, di ba? So, yon. So, yes, Steffi Aberasturi na isa to sa mga talagang rampadora, eksenadora, at marami nagsabi na maala Catriona Greto. So, ako para sa akin, nanginayang ako nung time na hindi siya nanalo noong Miss Universe Philippines, nung time niya na lumaban siya. And then, nag-abang ako na kung magbabalik ba siya. Pero, sa totoo lang, hanggang ngayon, kung magbabalik siya, oh my God, surprising to. Gusto ko siyang magbalik. Inaabangan ko siya. Kasi alam nyo, caliber to na talagang may ibubuga din naman talaga sa competition. Sa ngayon, parang feeling ko, ang fit sa kanya ay Miss Universe Philippines. Na why not, di ba? Kung wala namang ibang makakalaban, mananalo to ng todo-todo. Pero, parang sa ngayon, malabo siyang makita ko na magbabalik. So, parang ang focus niya na siguro yung pamilya niya. But isa siya sa mga inaabangan ko, promise. Isa siya sa mga tinitignan ko. And then, ayun nga. So, medyo susugal lang talaga siya kasi kapag bumalik siya, Miss Universe Philippines lang talaga ang corona na pwede sa kanya. Meron pa bang iba? Wala Yun lang. Yung kay Katrina Di Maranan, so, pwede siyang Miss Universe Philippines, pwede din siya sa supranational, di ba? Kung si tawag dito, si Christy McGarry, di ba? Lumaban noon ng Intercontinental. Tapos, lumipat sa Binibining Pilipinas, naging Miss Intercontinental uli. So, si Katrina Di Maranan, pwede din mangyari sa kanya. Pwede siya mag-supranational ulit, di ba? Kasi, di ba, Philippines naman yung i-represent mo at malay mo, manalo ka doon kung dating first runner-up ka. Pero mahirap to. Challenge to sa kanya. And then, kay Steffi naman, ayun lang, universe lang yung nakikita ko. Kaya parang feeling ko, mahihirapan din pabalikin talaga si Steffi kasi kung babalik siya,
isang corona lang talaga yung pwede niyang makuha. So, kung itatry naman niya, I think isang malaking effort talaga. So, parang feeling ko medyo mahihirapan. But, let's see kung may isipan pa niyang bumalik. So, hindi ko nakikita this year. Pwede in the future. Ayan. At isa to sa mga inaabangan din na lahat. Si Eloisa Jaud. Oho. Ako para sa akin si Eloisa. Last year, maganda yung laro niya sa Miss Universe Philippines kasi 'di ba? Isa siya sa mga talagang tinutukan ng lahat kahit baguhan siya kasi nga yung height, tapos yung ganda ng katawan at yung kung paano magpasarela. Ang gusto ko kay Eloisa, willing kasing maglaro talaga no. Kahit sa mga styling, di ba, yun yung narereklamo sa kanya, yung styling niya, iisa lang, doon lang siya maganda sa styling na yun. Pero no, she trying her best. Mag-iba-iba talaga. Doon yung nakita natin na wow, talagang willing talaga siya makipagsabayan. So ngayon, kung magbabalik siya ngayon taon na to, parang feeling ko hindi din. Pero kung sakaling magbabalik siya, bongga yan. Oho. I think siguro kailangan niya lang ng konting transformation din. Kasi kapag bumabalik ka, dapat may transformation ka. Para alam mo yun, yung hindi ba yung tao na parang aayawan ka kasi walang nakita sa'yo. Dapat may makita sila sa'yo na bago. Dapat makita nila yung bago mong ino-offer na mas matapang ka ngayon, mas bongga ka ngayon, yung mga tipong ganon. May mga nagbabalik na hindi nagsasucess. Like example, si Chela, di ba? Dati na siya Miss Universe Philippines, tapos bumalik siya, parang mas hindi siya napansin. Ang hindi ko alam kung ano na siya, di ba? Nag-drop yata siya. Oho. So, ako, para sa akin, si Eloisa, bongga to, yung lumaban siya noong last year. So ngayon, ang gusto ko sa kanya, yung height, gusto ko yung pasarela, gusto ko din yung katawan. So mas maganda siguro na konting, hilot, na parang mas ikagugulat nun lahat. So siguro ayun nga, repackaging, parang ganon, transformation talaga. So yun. So I'm so excited kung sakaling magbabalik siya. So makikita ba natin siya ngayong taon na to? Parang feeling ko, gusto siya ng taong magbalik, pero hindi ko lang alam anong i-represent niyang lugar kung sakaling magbabalik, kung ang Laguna ba, willing ba na sige ipadala uli itong si Eloisa para mag-compete or magpo-focus na doon sa tatlong girls na magko-compete ngayon sa Miss Universe Philippines kasi may mga girls naman kasi na bagong winner, di ba? So ako para sa akin si Eloisa, kung sakali man magbabalik sa Miss Universe Philippines, I think interesting, no? So, yun. So, I think maganda. Kasi parang feeling ko, si Eloisa, pwede siya sa supranational. Pwede siya sa Cosmo. Lalo na ang Cosmo, gusto nila yung mga malamodela ang datingan, di ba? So, I think pwede to sa Cosmo. Tapos, pwede din siya sa Charm, kung sakali man, di ba? So, let's see in the future or let's see this year kung isa siya sa mga magiging officially candidates. I'm so excited kung sakaling magaganap to. Pero ikaw ang tatanungin ko sa tatlong mga nabanggit natin kay Katrina, Steffi at Eloisa, sino ang gusto mong magbalik sa kanila? Sino ba yung inaabangan mo talaga? At sino sa kanila ang talagang gusto mo lumaban uli na Miss Universe Philippines? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman pwede. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!